Pasasalamat, special intention ni na Mr. and Mrs. Florencio Lopez Jr. Ganon din po sa mga nag-alay ng misa para po sa Misyong Pilipino Day 1. Isama din po natin sila sa ating mga panalangin. Chris Vanessa Abunales and family. Dave Cheryl Alvis and family. Arwin Chari Anday and family. Cora Aricayos and family. Greg Alma Baliton and family. Chari Joselito Bisnar and family. Jason Hanesi Lanyare and family. Rondel Christine Carena and family. Miguel Lynette Castillo and family. Ruel Lizelle Como and family. Resty Aji De Castro and family. Poler Chris Di Maano and family. Ariel Ami Diomampo and family. J. Che Ercilio and family. Ed Nenette Petizanan and family. Eugene Joy Garcia and family. Hector Monet Cornelia and family. Dino Cathy Laksamana and family. Edwin Annalyn Laksamana and family. Florence Eden Lopez and family. Mike Eds Mamangon and family. Johnny Lou Nina Marasigan and family. Romulo Marasigan and family. Alan Grace Marshall and family. Romel Connie Miguel and family. Donnie Ethel Nieves and family. Gio Katz Ocampo and family. Des Allen Pahudpod and family. Manny Lailani Panapanaan and family. Lawrence Agnes Ramos and family. Ruel Lulu Resurrection and family. Ray Cathy Sagario and family. Jonard Jonas Scar and family. Jamaico Christine Villacora and family. And Oyi Carol Biray and family. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang gabi ng Misyong Pilipino 2024 na may temang Connecting the Dots, Faith in Unseen Paths. Mapalad po tayo ngayon at makakapiling natin ang ating mission priest. He also known as a prominent Filipino Catholic priest, known for his engaging homilies, retreats, and leadership. Originally a professional mechanical engineer, he felt a strong calling to the priesthood in his 30s, leading him to enter the Holy Apostles Senior Seminary in 1992. He was ordained in 1998 by Jaime Cardinal Sin. He has served in various capacities, including as a parish priest in several churches and as a chaplain. He is currently the chaplain of the Santo Niño de Paz Chapel in Greenbelt, in Makati, and has been involved in leading pilgrimages to the Holy Land and other significant sites. He is also the president of the Catholic Travel Incorporation. Known for his inspirational preaching, he emphasizes themes of grace, compassion, and spiritual growth. He has authored the book, It's All About Relationship, and shares his teachings through his YouTube channel, Everything is Grace. Kaya po mga minamahal na kapatid, mapalad po tayo ngayon ang makakapiling natin ang ating mission priest as Father Dave Concepcion, nakasama din ang ating pinakamamahal na si Father Willie Atienza. Tayo pong lahat ay magsitayo.
Doon tayo sa taas. Taas na. Mga kapatid, bago natin simulan ang banal na pagdiriwang na ito, i-welcome po natin ng may kasiyahan sa ating mga puso kaysa ng ating pura paroko, Father Joby Abraham, at kasamang pari dito sa ating parokya, St. John the Baptist Church, kasama ni Father Tomas, ang magbibigay sa atin ng retreat, 2 gabi, ngayon at bukas. Pasalamatan natin at i-welcome at palakpakan natin si Father Dave Concepcion. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Amen. Sa gabing ito ay sinisimulan natin itong Misyong Pilipino 2024 dito sa Aways. Kalisan ko ito pagdiriwang natin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ni San Lucas, Evangelista. Nawa sa panalangin ni San Lucas, tayo po ay patuloy na maging buhay ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya na hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga simpleng mga gawain. Mga kapatid, pumasok tayo sa paniriwang na ito. Inaamin na makasalanan, ngunit patuloy pa nila iniibig ng Diyos at iniimbitahan na manahan sa Kanyang kawan. May kababaang loob ating sasambitin. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon at Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubaya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng mga maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga na iyong pagmamahalan sa mahirap. Ipagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay nagsuko at makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling niya sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito naman sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balaban na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas
upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuri lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka, pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Dastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Dastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Dastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Tayo po ay magsitayo. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Nasaan ang gospel?
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kapag maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, saka kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyon na inyong tutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina, kinatok ako ni Father Thomas at tinanong niya sa akin, you have been here. At sabi ko, yes, I was here 2017 and 2018. Tapos pinuri ko siya dahil noong 2017, ang Misyong Pilipino ay sa isang bahay lang ginawa. Siksikan. Ano po? Pati sa kusina may tao. Noong 2018, doon sa kabila, parang, ano bang tawag natin doon? Caravan. Kung ano man, no? Ngayon, dito na. Ang ganda-ganda. Sabi ko nga sa kanya, you are now Thomas the Builder. Magre-retiro na siya. Magre-retiro na. At napakagandang alaala. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Kayo, ako, lalo na tayo mga Pilipino, nakikiraan lang tayo dito. Sapagkat pagkatapos ng ating trabaho, pag tayo nag-retire, uuwi na. Uuwi ka na. Ang tanong lamang ay, meron ka bang uuwian? Baka kasi nangapit bahay ka, hindi na makakauwi sa dating bahay. Ano ang kwento? Ang buhay ay parang isang pagtatahi. Pagtatahi ng ano? Pwedeng tapestry, pwedeng carpet, pwedeng kortina, pwedeng mantel, pwedeng damit, pwedeng short, or pwedeng basahan lang. Nasa iyo yun. Ikaw ay may kalayaan kung ano ang iyong iiwanan. Ikaw ay may kapangyarihan na gumawa
ng sarili mong alaala. Anong alaala ang iyong iiwanan? Marahil yung mga unang nakatira dito sa Ruwais, hindi nila ma-imagine na may simbahan na. Ang naalaala lang nila ay ang lumang lugar kung saan nagdiriwang. At pag sinabi mo sigurong, uy, maganda na simbahan. Ang tanong siguro ay, talaga? Yun lang naman, talaga? Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko po itong sinasabi. Hindi mo hinahayaan ang mundo na pigilan kang mangarap. Pangarap lang ang libre. Pagbabawalan mo pa. Nung ako po ay nakikitira sa squatter sa aming apostolate, nakikitira ako sa isang barong-barong na kung saan ang aking tinitira na kanilang hanap buhay ay pangangalakal. Sa gabi lumalabas kasi sa gabi nagdadampot ng basura. Plastic. Yun ang aming ginagawa sa gabi. Pero, saan man ako magpunta, tinatanong ko palagi ang mga bata, anong gusto mo paglaki? Anong gusto mo paglaki? At nagulat ako, sabi ng bata, gusto ko pong maging doktor. Sa gitna ng kahirapan, ang sabi niya, gusto ko pong maging doktor. Ang nanay, basag trip. Kasi mahirap eh. Parang sinasabi niya, paano ka magiging doktor? Sa hirap natin. Agad-agad sabi ng nanay, doktor? Kaya mo? Nilakihan ko ng mata yung nanay. Bakit? Masama bang mangarap? Hindi. Pero tuwan-tuwa ako sa sagot ng bata. Sabi ng bata, tumingin sa nanay, sabi niya, kaya ko po. Kayo, kaya nyo. May kanya-kanyang pangarap. Anong meron sa unang pagbasa? Naglabas ng sama ng loob si San Pablo. Kung inyong pinakinggang mabuti, sinabi doon, iniwan ako. Iniwan ako. Hindi lang iniwan, nagdulot pa ng sama ng loob ang ibang tao sa kanya. Sa simbahan yon, di po ba, no? Ano ibig ko sabihin? Magsimba ka man o hindi, may problema ka. Mag-asawa ka o hindi, may problema ka. Magsabi kayo, ano man ang iyong pipiliin, meron kang problema. Ang tanong ay, hahayaan mo ba mga tao na hindi naging mabuti sa iyo, maging hadlang ng iyong pangarap? Ang malungkot na kwento ay ano? Pagkamisa na sarili nating kamag-anak ang hadlang sa ating pangarap. Yun ang malungkot na kwento. Mga taong nagtatanong, kaya mo ba? Mga minamahal na mga kapatid, we are a product of our choices. And not to make a choice is a choice by itself. Anong pipiliin mo? Yung sinasabi ng ibang tao? O ang biyayang kaloob sa iyo ng Diyos? Connecting the dots means tinatahi natin ang iba't ibang hibla, iba't ibang tela upang makabuo tayo ng isang obra.
Inuulit ko. Connecting the dots ay isang pagtatahi ng iba't ibang tela upang makabuo tayo ng isang obra maestra. May kapangyarihan ka? Tapestry ba? Carpet ba? Mantel ba? Damit lang ba? Hari nawa hindi basahan. Hari nawa hindi basahan. Ang higit na pinagkalooban ay higit na hinahanapan. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Bakit ba kayo nandito? Bakit kayo nandito? Ang sagot dyan ay, nangarap kayo. Di po ba, no? Pwede naman kayo makontento sa atin. Pero nangarap kayo. Ang aking tanong ay, nasaan na kayo sa inyong mga pangarap? Nasaan na kayo? Yung iba, magre-retiro na. Nasaan ka sa iyong pangarap? Naabot mo ba? Kasi, dito, pwedeng merong lump sum, pero walang retirement. Walang pension. Di po ba? Ang tanong ko nga ng isang araw, yung bang naipon mo, kaya kang buhayin sa natitirang araw ng buhay mo. Kung nag-ipon ka. Di po ba, anak? Kung nag-ipon ka. Meron akong magandang kwento noon na kung saan yung isang nagpunta dito, hinihingan siya ng kanyang kapatid. Magpadala ka naman. At nagpapadala siya. Sabi niya ng kanyang kapatid, dagdagan mo naman. Galit na galit siya. Kasi nagtitipid siya dito at merong nanghihingi. Kaya ka nandito dahil gusto mong umunlad, hindi po ba? Pero, yung mga iniwan mo sa Pilipinas, gusto rin ng ambon. Diba? Hari nawa, maambunan sila. Parang yung pag ikaw ay nagpipilgrimage, ang daming nagsasabi, Father, pasalubong naman. Hindi naman nagpadala ng pera. Diba, no? Mahilig tayo sa ganun eh. Pag umuwi ka, ang daming sasalubong. Feeling nila, talagang sako-sako ang pera mo dito. Kaya nga, sabi niya sa ate niya, Ate, ang laki naman ng hinihiling mo. Sabi ng ate niya, pasensya ka na. Malaki ang pangangailangan ni nanay. Dagdagan mo naman. Dinagdagan niya. At palaki ng palaki. Pagkatapos sa isang taon, dahil naging marangya ang buhay dito, walang naipon. Walang naipon. Sumali sa samahan ng mga Londoners. Loan dito, loan doon. Diba? Kasi gusto bagong bag. Lahat bago. Walang naipon. At biglang natanggal sa trabaho. At dahil natanggal, walang makuhang bagong trabaho, pinauwi sa Pinas. Pinauwi sa Pinas. Walang naiuwi, kundi isang maleta. Walang naipon. Walang may pasalubong. Sinalubong siya ng ate niya. Tahimik lang ang ate niya.
At pagdating sa bahay, wala man lang siyang maiabot, walang maibigay, nagtatago siya sa kwarto. Hiyang-hiya sa sarili. Galit sa ate niya. At sinumbatan ng ate niya, sabi niya, alam mo, kaya ako walang naipon? Dahil hingi ka ng hingi. Tahimik lang ang ate niya. Maya-maya, bumalik ang ate niya. May dalang passbook. Ibinigay sa kanya. Sabi niya, alam ko hindi ka mag-iipon. Kaya akong humingi. At lahat ng hiningi ko, inipon ko para sa iyo. At nakita niya, nasa bangko lahat ng kanyang pinadala. Umiyak. Umiyak. Nagpapasalamat sa ate niya. Pero hindi yan ang kwento niyo. Naluluha-luha ka pa. Hindi yan ang kwento mo. Ha? Huwag mo asahang pinadala mo na ipon. Feel naman niya, oh. May kanya-kanyang kwento. Walang nakakaalam. Di ba? Ano sabi ko? If you keep buying things you do not need, someday, you will sell the things you need. Para tayong mga misyonero sa Ebanghelyo. Misyonero sa Ebanghelyo. Makikitara lang. At sana, binabati natin tinitirahan, sumayo ang kapayapaan. At kung mabuti siya, matitira sa kanyang kapayapaan. Kung hindi, babalik sa iyo. Kainin mo ang ihahain sa iyo. Di ba? Magtiyaga ka. Ano ba naman ang aasahan ko dito? Siyempre, kung mga kasama mo sa parokya, Bombay, Indian, di Indian ang makakakain mo. Di pa ba ano? Pating omelette, may sili, di ba ano? Lahat manghang. Lahat. O di kainin mo. Hindi naman yan habang panahon. Di ba? Yun ang maganda sa nakikiraan lang. Pag nakikiraan ka lang, alam mo, sandali lang ito. Pero, pwede kang gumastos. Pwede kang maging marangya. At pag ikaw ay naging marangya, wala kang maiipon. Mga minamahal na mga kapatid, ilang taong ka na? Hanggang kailan ka dito? Di po ba? Ilang taong ka na? Hanggang kailan ka dito? Alam ba ng mga anak na kayo'y nakikiraan lang? Na hindi kayo habang panahon dito? Na mabuti yung tinitirhan mo, palaging aircon, no? Aircon. Di ba? Pag-uwi mo sa Pilipinas, mararanasan mo ang init ng impyerno. Di ba? You will not always have the luxury of life. But what I'm trying to say, you can make a choice. You can either teach your children how to understand the meaning of discipline and sacrifice. Di ba? Ang dami kabataan na naman ngayon umiiyak gusto iPhone 16. Di ba? Yung anak, iPhone. Yung magulang, iPay.
Di ba? Meron kang iPhone, wala akong na-iPhone. Kailangan ipaintindi sa mga bata yon. Hindi naman nagbabago ang kausap, no? Mabuti sana pag bago ang cellphone, bago ang kausap. Father, mas maganda ang Samsung. Bakit? Ang ganda ng camera. Bakit? Pag kinulang ka ba dyan, pumaganda ka? Hindi rin naman. Hindi po ba? No? Ano ang tinatahi mo? Ano ang mga pinagdudugtong-dugtong mo ngayon? Ano ang mga bagay na dapat nandyan, ngunit ayaw mong isama sa pagtatahi? Bakit? Pag tinignan mo ba yung mga pinagbibiling basahan? Maayos ba yung mga tela? Hindi. Mga tira-tira lang. Ngunit maganda ang pagkakatahi. Sa ganda ng pagkakatahi, na mahal ang presyo. Wala sa tela yan. Wala sa tela. Nasa design. Di ba, anak? Yung iba magsasabing, wala yan sa presyo. Nasa nagdadala. Di ba? Nasa nagdadala yan. Sabi nga ng isa, bakit ikaw nadukutan ka? Na-snatch sa iyong kwentas. Bakit si Inday katulong natin ni minsan sa palengke, ni hindi yan na-snatch? Sabi nung kanyang asawa, kahit naman anong isuot ni Inday, mukhang peke. Nasa iyo yun, di po ba, anak? My dear friends, my brothers and sisters, no one can be blamed except ourselves. Kung walang pupuri sa'yo, hindi mahalaga yun. Sapagkat kadalasan ang sinasabi ng tao sa atin ay tungkol sa kanila at hindi tungkol sa atin. Pakinggan yung mabuti kung ano sinasabi nila. Kadalasan kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin ay hindi tungkol sa atin, tungkol sa kanila. Pag meron silang pinupuri sa atin, tungkol yan sa kanilang mga pangarap. Kung meron silang panlalait sa atin, tungkol yan sa kanilang kabiguan. Kaya pag mayroong nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Kahit gaano kasama ang sabihin, tingnan mo. Ngitian mo. Kahit naman si Jesus, nilibak. Di po ba? No? Nung ako'y na-stroke, 2 years ago, maraming binago nito sa buhay ko. Higit sa lahat, maraming binago nito sa aking pananaw. Ang mahalaga kung gusto nating magbago, baguhin natin ang ating pananaw. Hindi yung mga taong kasama. Sapagkat gumawa ka ng mabuti, may sasabihin ng ibang tao. Wala kang gawin, may sasabihin pa rin. Kaya, gumawa ka na lang. At kung mayroong magagalit, ngitian mo na lang. Sadyang may magagalit. Kahit gaano kaganda ang iyong ginagawa. At yun ang aking payo. Ngitian mo. Pag galit na galit, gandahan mo ang ngiti. Pag galit na, lalong gandahan mo ang ngiti. Tingnan mo siya sa mata. Ha? Pag ayaw tumigil, huminga ka ng malayo. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Diba? Bakit nyo sinisira ang inyong mga pangarap?
dahil sa sabi-sabi. Hindi sinira ni San Pablo ang panawagan sa kanya ng Diyos dahil sa mga taong tumalikod sa kanya. If your plan fails, change your plan. Never give up on your goals. Never give up on your goals. Ang bawat pangarap ay may dahilan. Alam po ninyo, yung aming mga pamangkin, tinatanong ko yan anong pangarap mo? Sabi nung isa, magbubuti. Magbubuti. Alam niyo yung magbubuti? Yung namimili ng bote. Sabi ko, grabe naman. Ito lang pangarap ng aking pamangkin. Yung isa, puro lalaki na. Yung isa, ano pangarap mo? Labandera. Bakit ganito mga pangarap? Tinanong ko yung kapatid ko, bakit ganito mga pangarap ng mga anak mo? At tinanong namin, bakit mo gustong magbubuti? Ang sagot niya, kasi marami siyang kaibigan. Hindi yung pagbubuti ang hinahabol niya. Ang habol niya, maraming kaibigan. Kaya tinanong ko yung labandera, ikaw, bakit gusto mong maging labandera? Sabi niya, marami silang kwentuhan. Ibig sabihin, nakikinig siya sa chismisa ng mga labandera. Ano ang iyong pangarap? Pero kung pagtutuunan niyo ng pansin ang sinabi ng dalawa, hindi sila nangarap tungkol sa kanilang makukuha, kundi kung sino ang kanilang makakahalubilo. Gusto ko ng maraming kaibigan. Mahirap yung ang pangarap mo yumaman lang. Tapos wala kang kaibigan. Mahirap yun. Whether you like it or not, our future is always dictated by the people we are with and the books we read. Mayroong maganda sa unang pagbasa? Hindi iniwanan ni San Lucas si San Pablo. Sino yung mga taong hindi umiwan sa inyo? Pinasalamatan niyo na ba? Marahil yung iba sa inyo yumaman na, yung mga kaibigan yan, na natiling mahirap. That's why, after my ordination, the very few people I visited was my teacher. Teacher in the elementary. Teacher in the elementary. Bakit? Marami sa kanilang estudyante, engineer na, doktor na, nurse na, accountant na. Magre-retiro silang teacher. Sometimes great people are made by those neglected. Mahirap din yung pag tayo ay nasa taluktok na ng ating mga pangarap. Ang una nating nakakalimutan, yung mga taong naging katuwang natin sa panahon ng kahirapan. Do not forget the people that accompanied you, that made your dreams possible. Again, pag tinatahi-tahi mo, if you connect the dots, you cannot only connect the linen, but the people that work with you. Lilipas ang lahat, di ba, no? Binibiro ko yung iba sa Musapa. Kasi pagdating ng araw, lahat naman hihiga tayo sa kabaong.
Di ba? Pipilahan ka ng tao. Ang bisita mo, depende sa pagkain mo. Bakit? Di ka naman nila kilala. Di po ba? No? Oo. Maniwala kayo. Ang bisita nyo, depende sa pagkain ng lamay ninyo. Magpamudmud kayo ng 500, mapupuno yan. Pero, hindi kayo kilala ng mga tao. Hindi nyo sila bisita. Bisita yan ang kamag-anak ninyo. Di ba? Di sisilipin ka sa baho. Yan palang anak niya. Yan palang pinsan niya. Yan palang tita niya. Siya pala. Siya ba yung hindi nang bibigay? Depende, no? My dear friends, my brothers and sisters, ano yung mga bagay na pinipilit ninyong tastasin kasi sa tingin ninyo, hindi maganda? Anong ibig kong pagtuunan ng pansin? Mahirap yung ikaw ay magtatahi. At kung kailan matatapos na, saka mo lang sasabihin, ay hindi maganda, tatastasin ko. How can you connect the dots when in the very beginning, you have failed to plan? If you fail to plan, ang sabi nga nila, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Kaya mahalaga yun. Ano ang iyong pangarap? Ilang araw na lang, ilang taon na lang, ilang buwan na lang. Di po ba, no? Malapit na. Kung gusto niyo ng mas magandang tanong, ilang Pasko ka na lang? Di ba? Ilang Pasko ka na lang? Malapit na. Huwag mo sayangin. You can never blame other people for what you have become because we are always a product of our own choices. Again, my dear friends, my brothers and sisters, it is in your hand that you can create a tapestry. But hopefully, you will not waste your giftedness and you end up simply creating a piece of rag. Mahirap yung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makagawa ng isang obra. Ang natapos mo lang ay basahan. Sayang naman. Sayang naman. Piliin mo ang mga taong naging tapat. At hari nawa, ikaw ay maging tapat. Kaya doon sa mga mag-asawa, maging tapat. Di ba tapat? Wala kang katapat kundi yan. Wala ka ng ibang tatapatan kundi yan. Pag hindi ka naging tapat sa iyong sinumpaan, ang tawag sa iyo ay tabingi. Pangit yung tabingi. Ano bang Tagalog do sa righteous? Ang Tagalog na salitang righteous ay hindi palaging tama, kundi matuwid. Maging matuwid sa pagiging tapat. Maging matuwid sa pagiging tapat. Kung napapansin ninyo, kahit magkaiba ng tela, pag maganda ang pagkakadugtong, parang iisang obra. Di po ba? Kahit magkaibang tela, pag maganda ang pagkakadugsong, parang isang obra. We connect the dots. But I hope you have a dot to connect. Di po ba, no? We connect the dots,
But I hope you have a dot to connect. Worse, you are simply connecting the dots of other people. Mahirap yung ang iyong tinatahi, hindi pala sa iyo. Huwag niyong kakalimutan, may kanya-kanya tayong kwento. Ang ganda ng kwento, no? Na ikaw ay masama ang loob dahil may ate ka na hingi ng hingi sa iyo. Para pala sa iyo, no? Hari nawa ganun ang kwento mo. Pero hindi. Mula, hindi. Ha? Kaya mag-ipon ka. Di po ba na? Ipaalala sa mga anak, mahirap yung may iPhone, walang ipon. Again, my dear friends, my brothers and sisters, life is short. Death is certain. Dumating kang walang dala, aalis ka na walang dadalhin, pero pwede kang mag-iwan na magandang ala-ala. Amen. Panalangin ng bayan. Tapat na kaibigan na kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa bawat panalangin po ang ating sasambitin. Panginoon, gayon mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasabing ito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yungao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Sa katahimikan po ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan, intensyon, mga panalangin din ng ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Kayo din ang kapayapaan sa buong mundo, higit dito sa gitnang sila. Nawa ang kapayapaan ni Kristo ang manatili sa bawat puso ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang ang mga kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas, nabubuhay na gahari, magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa pag-aalay ng mga handog. Ay,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid ng papaghahain natin ng lugar na Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang mga alay na ihandog namin, gayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw aming pasalamatan. Ikaw ang pastor na laging pumapatnubay sa matabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol ng patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa, nagkawalati
Tayo po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang buhalang ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, mong banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang busang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, pinasalamatan kanya. Iniabot niyo sa kanyang mahalaga at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay namuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco namin Santo Papa, ni Paulo naming Obispo, ang lahat ng Obispo at ang lahat ng kaparian. Dinggin mo, O Ama, mga panalangin ng iyong mga anak na dumudulog dito ngayon sa iyong banal na hapag. Magukul tayo na ilang saglit ng katahimikan at kayo po'y aking inaanyayahan na kayo mismong humingi sa Diyos ng biyayang ibig niyong matanggap. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria ang Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang tapat niyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal kasama si Juan Bautista, na nabuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagkasaming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, pamati, pagtuo, at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumunod. At sumunod. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Tayo po ay magsiluhod. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. The body of Christ. 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 The body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ,
the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ, the body of Christ. Ito yung ibabalik sa loob.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo po. Sandali para sa ilang patalastas at pasasalamat. October is the month of the Holy Rosary. So during the last 10 days of October, Rosary will be recited at the grotto before the 7:30 p.m. Mass. In celebration of the year of prayer for 3 months, starting October 1st, Jubilee prayer will be recited in both daily and weekend Mass after communion. Religious groups will also be asked to recite the Jubilee prayer in every prayer assembly or meeting. October is Mission Sunday month, so envelopes will be distributed. Couples for Christ and its ministries is inviting you to join the Christian Life program, which will start on October 26 from 1 to 5 p.m. at the first floor Bishop Paul Hinder Hall. For more details, please contact any of the following persons: Chris Abunales, Dino Laksamana, and Sister Agnes Ramos. Children who receive First Holy Communion are invited to join the altar servers ministry. Investiture will be on 17th of November during the 10 a.m. Mass. Please register your name and contact number in the list posted near the main entrance. Available na po ang book ni Father Dave entitled It's All About Relationships. So, pakihintay po sa my religious stall ang mga gusto pong bumili after ng Mass. Salamat po. So, muli atin pong pasalamatan ang nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang, pinangunahan ng St. John the Baptist Choir, ang Eucharistic Ministers, altar servers, usherettes, at sa lahat po ng dumalo ngayong gabi. At higit sa lahat po ang ating punong tagapagdiwang, si Father Willie Atienza, at ang ating ating pinakamamahal na si Father Dave Concepcion. Pagkapagdiwang So ka lang. magkita-kita po Ako ang tayo pinakamamahal. bukas para po sa ikalawang pagdiriwang ng Misyong Pilipino 2024. Maraming salamat. Tayo po ay tumayo po ang lahat. Salamat din po sa ating commentator, lector, sacristans, kay Kuya Romel, sa mga kasama namin dito, kay Ate Lina at kay Ate Marie. Maraming salamat sa inyo. At yung nagpakain kaninang tanghali, salamat din po. At yung nag-sponsor ngayong hapunan para sa akin, maraming salamat po. So muli, tayo po ay magkikita muli. Kung may invite pa kayo, no? Grab the opportunity. Isa lang dumaan ito. Ha? Bihira ang gwapong nagsasalita sa harapan. Hindi ho ako, ha? Kaya ito ay pagkakataon para tayo muli ay magdilay-dilay. Pagtahi-tahiin ang ating mga nakaraan. At makita na ang Diyos hindi tayo laging iniiwan. Sumainyo ang Panginoon. At yumuko kayo tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain, pakaingatan, at ibuhos pa ng Panginoon ang apaw-apaw na biyaya na nagmumula sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.
Tapos na ang banal na pagdiriwang, kumayo'y taglay ng kapayapaan na gumula sa ating Panginoon. Salamat. Picture? Picture daw. O sige. Tawagin mo sila. Ha? Hindi, salamat. Paalala lang